Ang kwento pong ating itatampok ngayon ay mula sa isang kakilala. Maaari po nating sabihing ito'y katang-isip lamang dahil maraming pangyayari dito'y mahirap paniwalaan. May katotohanan man o wala, ay kayo na po ang bahalang humusga. Halina't samahan niyo ako sa mundo ng kababalaghan at misteryo dito sa Katakot Naman, Pinoy Kwentong Katatakutan. Magandang araw po, Sir Robert. Ako po si Andrea, isang may bahay na may 3 anak. Nakatira po kami sa isang maliit na bahay na nabili namin ng mister kong si Rex dito sa Cainta. Nagtatrabaho po siya sa Dubai habang ako naman po ay nagtitinda ng barbecue at mga inihaw na lamang loob sa aming lugar. Ginagawa ko ito para naman magkatulong na may maitaguyod ang aming pamilya at mapag-aral ng maayos ang aming mga anak, kahit pa magkalayo kami sa isa't isa. Ang panganay namin na si Christian ay 15 taong gulang na at nag-aaral sa high school. At ang pangalawa naman namin ay si Mary Rose na 9 taong gulang na at nasa elementarya. Habang ang bunso naman namin na si John Paul ay bago pa lang nakakalakad at magdadalawang taon pa lamang. Masaya po ang aming lugar dahil very close at madalas na nagtutulungan ang mga magkakapit-bahay. May magandang samahan, ika nga. At dahil nga doon ay kami-kami na rin ang mga naging magkukumpare at magkukumare. Dahil nasa abroad ang mister ko, ay katuwang ko sa pagpapalaki ng aking mga anak ang aking mga magulang. Dahil malapit lang naman ang kanilang tinitirhan sa amin. At madalas, nandoon sa kanila ang aking bunsong si John Paul. Katulong ko sa pag-aayos ng aking mga paninda, ang aking panganay na si Christian. At ang pangalawa ko namang si Mary Rose, ay lagi akong sinasamahan sa pagtitinda. Subalit hindi lahat ng pangyayari sa aming lugar ay masaya. Taong 2013, nang may kakaibang naganap sa aming komunidad, dahil sa isang pamilyang bagong lipat sa aming lugar. Sila ay ang mag-asawang Lisel at Lito na nagmula pa sa probinsya ng Antique. Ang anak nilang si Mildred ay kasing edaran ni Mary Rose ko. Kasama rin nila sa bahay sina Lolo Carlo na araw-araw nagwawalis ng kanilang bakuran at si Lola Prising na masipag magdilig sa umaga ng kanyang mga pananim. Hindi pa lang iti ang mga ito at mapapahiya ka lang kapag binati mo sila dahil hindi ka nila papansinin. Hindi naman sila mga bingi dahil minsan ko na rin silang nakausap. Sadyang ganon lang talaga sila. Sa tuwing gabi na ako'y nagtitinda, ay madalas utusan ng kanyang pamilya si Mildred at bumibili sa akin ng paborito nilang dugo o Betamax na may kasamang kaunting isaw at barbecue. Marami lagi ang binibili nitong Betamax at hindi na niya ito ipinapaihaw dahil sa bahay na lang daw ito lulutuin. Dahil sa palagi ang pagbili sa amin ni Mildred, ay naging magkakilala at magkalaro sila ng aking anak na si Mary Rose. Mabait na bata si Mildred at palaging tinuturuan ng aking anak sa mga homeworks niya. Mga 3 buwan na silang naninirahan sa aming lugar nang magumpisa ang mga kababalaghan. Isang araw, ang aming kumari na si Dina ay isinugod sa hospital dahil sa utos ni Aling Mirna na albularyo sa aming lugar. Nadali daw ito ng aswang at delikado ang lagay. 2 buwan na pala kasi siyang buntis at nahimbing ang tulog sa may tabi ng bintana. Walang nakapansin agad ng pangyayari hanggang mag-umaga at doon na lang nakita ito ng kapatid niya si Pauling. Natagpuan ni Pauling si Dina na puro dugo ang damit at pati ang kanyang hinihiga ang sofa ay pulang-pula sa dugo ng kanyang ate. Kaya napatakbo agad siya at nakahingi ng tulong sa kapitbahay na si Aling Mirna na siya namang nagdala kay Dina sa pagamutan. Namatay ang bata sa tiyan ni Dina. Pero naagapan naman si Dina. Kaya nga lang ay hindi na ito maaaring magkaanak pang muli.
Siyempre, ikinalungkot yun ng mag-asawa. Lingguhan lang kung umuwi ang asawang si Edward, kaya't laking pagsisisi nito at hindi niya nabantayan ang pagbubuntis ni Dina. Walang masyadong naniwala sa balita tungkol sa aswang, kaya't hindi pinansin ang sinabing iyon ng albularyong si Aling Mirna. 1 buwan lang ang nakalipas at natagpuan namang patay si Aling Mirna sa kanyang higaan na may mga kalmot sa katawan, laslas ang leeg, butas ang dibdib at nakalabas ang puso na tila ba kinain ng isang mabangis na hayop. Dito na umugong ang maraming usap-usapan na may aswang nga sa aming lugar. Naalarma ang aming barangay sa krimeng ito. Kaya naman sa tuwing gabi ay marami na ang tanod na nagbabantay sa aming lugar. Walang maiturong salarin sa pagkamatay ni Aling Mirna. At ang naiwan niyang apo na si Ate Becca ay palagi ng tulala matapos ang pangyayari at walang makuhang impormasyon sa kanya tungkol sa naganap na krimen. 35 anyos na si Ate Becca at matandang dalaga na rin ito. Si Aling Mirna ang nagpalaki sa kanya, kaya kahit lola nga niya ito ay itinuring niya itong kanyang nanay Mirna. Hindi na niya alam ang gagawin dahil ang ikinabubuhay nilang maglola ay ang pagtitinda ng dutong ulam. Sideline lang naman kasi ni Aling Mirna ang panggagamot o ang pag-albularyo, pero isa talaga siyang mahusay na cook. Si Aling Mirna ang tagapagluto at si Becca naman ang tagapamalengke at tagapaglako ng ulam. Hindi niya naman na ang galing sa pagluluto ng kanyang lola. Kaya paano nga naman siya mabubuhay sa pagkawala ng kanyang katandem na Lola Mirna. Isang gabi, sa pagmamanman ng mga tanod, ay may nakita silang malaking bayakan na lumilipad-lipad sa lugar at parang sinlaki ito ng agila. Hinabol ito ng tanaw ng mga tanod at napadaan ito sa bubong ng bahay ng pulis na si Mang Dexter. Kaya binaril niya ito at nagpalipat-lipat ito ng bahay hanggang dumapo ito sa bahay ni Paring Mat na may anak na buntis. Kinatok ng mga tanod ang bahay niya para masabihan ng mga tao sa loob at maingatan ang buntis na si Linda. Narinig mula sa loob ng bahay ang paglapag ng bayakan at naglakad ito sa bubong na parang tao at pagkatapos noon ay gumulong naman ito na tulad ng sa tunog ng isang bote ng soft drinks. Pero paglapag sa terrace ng second floor ay 6 pusa na walang tunog ang mga paa. Naramdaman yun ng mga tao sa loob ng bahay. At tinignan nila mula sa bintanang malapit sa terrace ang kinabagsakan nito gamit ang flashlight. Ngunit wala silang nakitang gumagalaw doon. Marahil ay nakapagtago na ito dahil alam niyang madami na ang naghahanap sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay nakita ng isa sa mga tanod ang malaking pusang itim na tumakbo mula sa bakuran ni na Paring Mat. Wala na silang nakitang bayakan na lumipad mula sa bahay na yun. Kaya mas lalong nagduda ang mga tanod na aswang nga ang nakita nila at maaring nagpalit lang ito ng anyo. Kinaumagahan ay bumisita sa akin ang kapatid kong si Ana at ang kanyang asawang si Mark. May mga dala silang pasalubong na galing sa pagbabakasyon nila sa Singapore. Nang pinapasok ko na sila sa bahay, ay napansin kong may nakatingin sa amin. Si Lola Presing. Mula sa kanilang bintana ay titig na titig kay Ana at may benda ito sa kamay. Si Lolo Carlo naman ay napatigil din sa pagwawalis niya at tumingin sa akin. Ngumiti lang ako
At gaya ng inaasahan, hindi sila ngumiti pabalik. Nang bandang hapon ay nagulat ako nang biglang bumisita sa amin si Mang Carlo. May dala itong sopas at iniabot sa akin. Naparami daw kasi ang gawa nila, kaya naisipan nila na mamigay na lang sa ilang kapitbahay. Nagpasalamat ako at sinabing mukhang masarap po pero mamaya na namin kakainin kasi medyo katatapos lang din namin magmerienda. Tumingin siya sa kapatid kong si Ana at pagkatapos ay kay Mark. Noon ko lang nakitang ngumiti si Mang Carlo at sabay sabing, may mga bisita ka pala. Pagsaluhan niyo na lang ang sopas, marami yan at mainam sa buntis. Nagtaka ako kung sino ang tinutukoy niyang buntis. Napansin ni Mang Carlo ang aking pagtataka kaya binago niya ang usapan. Andrea, nandito ba si Mildred? Kanina ko pa kasi hinahanap eh. Dahil nasa amin nga si Mildred at kasama ang anak kong si Mary Rose sa kwarto niya ay sinabi kong, opo, nandito po siya at hayaan niyo at sasabihan ko na hinahanap niyo na siya at ipapadala ko na lang din po sa kanya itong pinaglagyan ng sopas. Salamat po ulit. Tumalikod na si Lolo Carlo at lumakad na pabalik sa kanila. Isinalin ko sa ibang lalagyan ang bigay na sopas at pinuntahan ko si Mildred sa kwarto namin ng anak ko para sabihing pinapauwi na siya ng lolo niya. Sabay inabot ko ang pinaglagyan ng sopas at pinapasabi kong iparating uli ang aking pasasalamat. Binigyan po kayo ni Lolo ng sopas? Tanong sa akin ni Mildred. Tumango ako at nagpaalam si Mildred na pwede po bang makigamit muna ako ng CR bago ako umuwi? Malapit lang naman ang bahay nila kaya nagtaka ako at bakit kailangan pa niyang makigamit ng CR. Gayunpaman ay pinayagan ko siya at sanay naman ako na kumikilos siya sa loob ng bahay dahil kaibigan siya ng anak ko. Bumalik na ako sa sala kung saan nagkukwentuhan kami ni Ana at Mark. Dumating na rin ang panganay kong si Christian mula sa school activity at pagkatapos magmano sa akin pati kina Ana ay sabay paalam agad na, Ma, pupunta ako kay na Mike pero nagugutom ako. May makakain ba dito? May sopas dyan sa kusina at bahala ka na. Sagot ko naman sa kanya. Nagpaalam na rin sa akin si Mildred pagkatapos mag-CR at patakbo pa itong nagmamadaling umuwi. Hinintay ko lang ang pag-alis ni Mildred at tinanong ko agad si Ana kung buntis ba siya. Ngumiti siya sa akin sabay sabing, halata na ba ate? 2 buwan pa lang naman at wala pang ang umbok. Medyo natagalan pa ang kwentuhan at biruan namin tungkol sa pagbubuntis ni Ana at hindi ko na napansin ang pag-alis ni Christian. Pero napansin kong tahimik si Mark kaya tinanong ko siya kung bakit siya tahimik. Pero nagulat ako sa iniisip niya. Paano kaya nalaman ng lolo kanina na buntis si babes ko? Aswang ba yun? Saka, bakit ganun makatitig sa amin ni babes? Nakakapagduda. Tanong ni Mark sa akin. Biglang pumasok sa utak ko ang mga pangyayari sa amin lugar ng mga nakaraang araw. Ang mga kababalagan at pagkamatay ni Aling Mirna. Napaisip akong baka nga aswang si Mang Carlo. Hanggang dito na lang po muna at abangan ninyo ang karugtong ng ating kwento para makilala ninyo kung sino-sino talaga ang mga aswang sa lugar ni na Andrea.
Kung nagustuhan nyo po ang ating itinampok na kwento ay maaari lang pong pakilike ang video. Mag-comment ka na rin po at tiyak na babasahin ko po yan. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na rin po at pindutin ang notification bell para updated ka lagi sa mga bago ko pang ibabahaging kwento. Pwede ka rin po mag-share ng sariling karanasan para maitampok dito sa ating channel. Mag-send ka lang po ng email sa akin na matatagpuan sa description sa ibaba. Salamat po at ingat po tayong lahat.